Kinukonsidera ng masalimuot na pangyayari ang kinahinatnan ng rescue operation sa isang buntis sa Myanmar matapos matabunan sa gumuhong Sky Villa condominium sa Mandalay. Sa kabila kasi ng pagsusumikap ng rescue team, binawian ng buhay ang babae matapos maputol ang kanyang binti at magtamo ng matinding pagdurugo. Isa lamang siya sa libo-libong mga biktima ng trahedyang dulot ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar na kumitil ng hindi bababa sa mahigit 1,700 na katao. Nabatid na nasa 2 araw nang natrap sa ilalim ng gumuhong gusali ang biktima bago siya makita ng rescuer. Sa ngayon, patuloy rin ang bayanihan ng local authorities at maging ng mga foreign rescuers, tulad ng Russia na nagpadala ng kanilang tao sa mismong ground noong March 30. Mas pinatatag naman ng mga bansang China, South Korea at Japan ang kanilang alyansa para sa usaping free trading. Ito ay sa gitna ng tarif na ipatutupad ng Estados Unidos. Sa kauna-unahang pulong sa loob ng 5 taon, nanawagan ang tatlong bansa na bilisan ang negosasyon para sa isang trilateral free trade agreement at lumikha ng predictable trade environment. Ayon kay South Korean Industry Minister Ak Duk-byeon, dapat magkaisa ang tatlong bansa sa harap ng global economic challenges, habang binigyang diin naman ni Japanese trade official Yasuji Kumiyama ang kahalagahan na protektahan ang multilateral trading system. Sa Paris, pinailawan ng kulay asul ang dinarayong Eiffel Tower noong Linggo ng gabi. Ito'y bilang suporta sa SOS Ocean Summit mula March 30 to 31, 2025. Layunin ng summit na hikayatin ang mga bansa na magtulungan para protektahan ang karagatan mula sa polusyon, pagtaas ng sea levels, overfishing at pagkawala ng marine biodiversity. Pinangunahan ng Oceano Azul Foundation at Bloomberg Philanthropies ang naturang aktibidad. Samantala, naging mas makulay ang pagdiriwang ng Idil Fitr sa Indonesia matapos salubungin ng mga Muslim ang takbiran. Ito ang masayang pag-awit ng Allahu Akbar kasabay ng masiglang tugtog ng mga tambol. Bukod sa tradisyon, nagliwanag din ang kalangitan ng Jakarta sa makulay na fireworks display na nagdagdag saya sa pagtatapos ng Ramadan. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.